Guys, kung di pa rin kayo makapag-decide kung anong bibilin yung phone this coming 12/12 na sales, lalong-lalo na magkakabonus na tayo. Sa video ito, tutulungan ko kayong pumili kung ano yung mga nararapat na phones para sa inyo, lalong-lalo na sa mga gamer dyan. Magumpisa tayo sa under 10k, tapos 10k pataas at 15,000 pababa. So ito yung mga best gaming phones under 15,000 pesos. Kaya sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at bagong kaalaman dito sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, gumawa na ako ng mga best phones this year 2023. Actually, napakarami talaga. Kung di nyo pa napapanood, ilalagay ko na yung link dito sa taas. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung pinaka best gaming phones under 15,000. Actually, kaya ako tinawag na gaming phones, palag naman talaga yung mga i-recommend ko sa inyo. Pang casual gaming o pang baragan talaga, ito yung mga recommend ko sa inyo. Mag-umpisa tayo sa under 10,000 pesos. Actually, dalawa to. Kung matatandaan nyo yung ginawa kong video dati, parang isa lang yon. Ang nirecommend ko sa inyo dati is the Infinix Note 35G. Actually, recommended ko pa rin sa inyo to. Dahil sa under 10,000 pesos o parating na sales, magkakaroon tayo ng MediaTek Dimensity 6080 sa phone na to. Actually, mas malakas to sa G99 pero hindi masyado. Saktong-sakto lang lagay yung performance nito pang casual gaming. Kung gusto mo ng Mobile Legends, Call of Duty Mobile, kayang-kaya naman. At ang maganda dito, hindi siya umiinit pagdating sa laro. Pero sa mga heavy graphics, hindi niya kakayanin. Talagang nasa medium settings lang tayo o low settings, like yung mga Mobile Legends nga, Call of Duty Mobile at Wild Rift, mga ganun lang yung kaya niya. Ang cons lang na nakikita ko dito, actually hindi naman talaga cons, naka IPS display lang tayo pero 120Hz na refresh rate na siya. Pero kung gusto nyo ng AMOLED display at premium na design, pwede kayo sa Infinix Zero 34G. Kapag nag-sale to, nasa 8,999 lang siya, so ganun siya kasulit, parang nasa 9,000 na. Magkakaroon tayo dito ng 120Hz na refresh rate, palag na palag din sa gaming, at tinest ko to sa mga gaming, kinakaya niya yung Mirror 4, Genshin Impact, Punishing Grey Raven. Talaga marami ako tinest na games dito at kayang-kaya niya. Hindi naman talaga malaking agwat ang performance ng Infinix Note 35G sa Infinix Zero 34G. Yun nga lang, lamang na lamang talaga yung Infinix Zero 34G pagdating sa display, pagdating sa build quality, at pati na rin sa camera. Kung mapapansin nyo, detalye pa rin nakukuha ko dito sa Infinix Zero 34G. Although itong dalawang phone na to medyo magalaw lang talaga sa video at hindi mo talaga maasahan pagdating sa video, pero steady video, pwede na itong dalawang phone na to. So highly recommended ko sa inyo ang Infinix Note 35G at Infinix Zero 34G. Okay, tatalon tayo agad sa magandang chipset, ang Poco X5 Pro. Nung nag-sale to nung 11/11, napakasulit talaga. Imagine mo, dati 18,000 lang siya. Ngayon, mabibili na lang natin siya ng mga 10,000 pesos kapag nag-sale. Lalong-lalo na dito sa 12/12, sana mag-sale siya ulit. At kung di siya mag-sale, maghanap ako ng mga link na para sa inyo. Para kapag nakabili tayo, makakamura talaga kayo. So ipaalala ko lang sa inyo, lahat ng link ilalagay ko sa description at legit po lahat yan. Hindi kayo may scam o hindi kayo maliligaw sa mga link na ibibigay ko sa inyo. At itataya ako dito yung channel ko kapag na-scam kayo. So balik tayo dito sa Poco X5 Pro, napakaganda ng camera nito. Hindi to malikot sa video, meron tayong 4K at 30fps at palag na palag din to sa gaming. At palag na palag din sa gaming dahil meron tayong 500 or 600 ang tutu score dito. So tinest ko to sa mga games, pumapalag din siya. At ang maganda dito, hindi siya nagiinit habang naglalaro tayo. Tamang-tama lang ang init ng Snapdragon 778G pagdating dito sa Poco X5 Pro. Sa mga nakabili ng phone na to, alam ko sobrang sulit talaga at nag-i-enjoy ngayon. Kaya abangan nyo rin kapag nag-sales to, sobrang mura talaga. At highly recommended ko talaga itong phone na to, ang Poco X5 Pro. Okay, yung mga susunod na phone na i-recommend ko sa inyo, actually magkakambal to. Ito yung Tecno Camon 20S Pro 5G at Tecno Camon 20 Pro 5G. Alam nyo naman kung anong performance ng Tecno Camon 20 Pro 5G at hindi na alayo sa Tecno Camon 20S Pro 5G. Actually, parehong-pareho lang talaga yung design niyan, talagang wala masyado pinagbago. Pero yung Tecno Camon 20S Pro 5G naka MediaTek Dimensity 8020. Samantalang yung Tecno Camon 20 Pro 5G naka MediaTek Dimensity 8050. Konting-konti lang talaga yung lamang. Pero sa dalawang phone na to, mag-iinit talaga yung phone mo, hindi masyadong nagala yung performance ng dalawang phone na to. Medyo sabi nila mas optimized na yung 20S Pro 5G na Dimensity 8020, pero sa pagtest ko dito sa Dimensity 8020 dun sa Infinix Zero 35G, medyo parehong-pareho lang talaga, walang masyadong pinagkaiba. Siguro mas lessen yung init ng 20S Pro 5G compare dun sa Tecno Camon 20 Pro 5G. So wag kayong malilito, dun sa 20S Pro 5G medyo konti lang yung init, samantalang mas mainit ang Camon 20 Pro 5G. So recommended ko pa rin sa inyo to, palag na palag sa gaming, sa mga low settings tsaka sa high settings.
settings, pwede naman siya. Yun nga lang, kapag sinagad natin sa ayos settings, dapat gamitan na rin natin ng mga phone cooler. So yun yung payo ko sa inyo, kapag hindi nyo ginabitan ng phone cooler, talagang mag-iinit yung mga phone nyo. Pero sa experience ko sa dalawang chipset na to, sa 8020 tsaka 8050, palag na palag pa rin sa gaming, at kahit anong games kayang-kaya, gagamitan mo lang talaga ng phone cooler. So highly recommended ko sa inyo ang Tecno Camon 20S Pro 5G at Tecno Camon 20 Pro 5G. Pero kung nagugustuhan nyo ang premium design tapos curved AMOLED display, pwede sa inyo ang Infinix Zero 30 5G. Maganda yung display nito, talagang flagship talaga, at pareho lang yung chipset nito sa Tecno Camon 20S Pro 5G na Dimensity 8020. Actually, sabi ko nga sa inyo kanina, palag na palag din sa gaming ang 8020. Medyo malamig lang siya sa 8050 pero parehong-pareho lang. Ang kagandahan sa Infinix Zero 30 5G, maganda rin yung camera nito. Hindi lang siya pang gaming, pwede rin sa pang camera kasi meron tayong 4K at 60 FPS dito. Sa main camera yan, pati na rin sa front facing camera. Kung steady video lang o kaya hindi ka naglalakad, palong-palo talaga yung camera nito at sobrang linaw talaga. Pero kapag maglalakad tayo, talagang magalaw yung camera nito. Hindi ko alam sa mga ibang channel, sabi nila hindi daw magalaw ang Infinix Zero 30 5G, samantalang nung titest ko talagang sobrang galaw nito. Pero kapag nag-sale to, nasa 12,000 lang to, 13,000, at napakaganda talaga ng display at build quality. So highly recommended ko rin to. Kung bibili nyo to, kunin nyo yung green na color, wag yung mga ibang kulay. So ito yung Infinix Zero 30 5G. Ito naman yung isang phone na i-recommend ko sa inyo na medyo nawala dati at nagbalik ngayon. Pero sa pagbabalik nito, kakambal niya na ang BMW edition. So ito yung Infinix Note 30 BIP. Actually, napakasulit ng phone na to dahil meron siyang wireless charging, bypass charging, at yung bago nga dito na may LED light siya dun sa likod. Sobrang forma talaga ng likod nito. Yun nga lang, isang cons dito talaga, kapareho siya ng Tecno Camon 20 Pro 5G na umiinit din yung chipset nito. So gagamitin rin natin ng phone cooler to kapag naglalaro tayo, pero sabi ko nga kanina, ang MediaTek Dimensity 8050, kayang-kaya talaga sa games yan. Yun nga lang talaga, magpipirito tayo ng itlog habang naglalaro tayo kung hindi tayo gagamit ng phone cooler. At maalala ko lang, sa Infinix Note 30 5G at Infinix Zero 30 4G, may mga bypass charging na yan under 10K At good news din sa Tecno Camon 20 Pro 5G, nagkaroon din ng bypass charging. So lahat ng narekomenda ko sa inyo halos may bypass charging yan. So balik din tayo sa Infinix Note 30 BIP. Kapareho lang yung camera nito ng Tecno Camon 20 Pro 5G, parehong-pareho lang talaga. Magkaiba lang yung design, sa camera parehong-pareho lang din. Pero ang kalamakan ng Infinix Note 30 BIP na Racing Edition, yung back panel niya nga na maganda, at meron nga tayo ng wireless charging. So highly recommended ko rin sa inyo this coming 12 Club na sales ang Infinix Note 30 BIP na Racing Edition. Okay, may mga ayaw sa mga Infinix na brand o Tecno na brand, talagang hindi lang masyadong kilala. Pero ang susunod na i-recommend ko sa inyo galing sa Xiaomi, ito yung Redmi 12T Pro. Sobrang ganda ng chipset nito. Kung pambaragan na ang MediaTek Dimensity 8050, ibahin nyo ang MediaTek Dimensity 8200. Talagang hindi ka gagamit ng phone cooler dito at sagad na sagad talaga sa gaming. So tinest ko to ng napakaraming games, kayang-kaya yung mga emulator, kayang-kaya yung mga games na sobrang sagad talaga like Genshin Impact, Modern Warship at marami pang iba. Pero nung tinest ko tong Redmi 12T Pro, sobrang ganda talaga ng processor. Ang tawag sa processor nito, medyo may kakambal siyang ultra, pero wala siyang pinagkaiba sa normal na MediaTek Dimensity 8200. So pangalan lang talaga yung Ultra. Pero sa pagtest ko ng games nito, sabi ko nga sa inyo, palag na palag talaga. At bonus na rin dito na maganda yung stabilization nito, pero hindi ko nagustuhan dito yung camera niya. Hindi masyadong detalye, medyo soft yung nakukuha ko, at talagang parang patay talaga yung kulay. Pero kung tamang angle, tamang ilaw, pwede na, at least may pang picture tayo. At sabi ko nga, sobrang lakas ng chipset nito. So highly recommended ko sa inyo ang Redmi 12T Pro. Okay, ang next na i-recommenda ko sa inyo, kung sawa naman kayo sa Xiaomi phones, meron tayong Vivo phones na sobrang mura at naka-Dimensity 8200 din. Ito yung Vivo IQOS Z8. Sobrang sulit ng phone na to. Sa lagang 13,000 o kaya 13,500, magkakaroon tayo ng 8256 na. Samantalang sa Redmi 12T Pro, parang 13,000 siya pero 8128 lang siya. Kaya mas highly recommended ko sa inyo to kumpara dun sa Redmi 12T Pro dahil yung storage nito is medyo mataas na sa presyong yan. At ang maganda dito, napakaganda ng OS nito. At sabi ko nga kanina, napakalakas ng MediaTek Dimensity 8200. Sobrang palag na palag sa gaming. Hindi man siya masyadong nag-iinit, saktong-sakto lang yung init nito, pero yung performance, sagad na sagad talaga. Talagang sobrang sagad. Isa pa, naka OB64B yung sensor nito pagdating sa camera. At ang pinakamaganda dito sa IQOS Z8,
meron na tayong 4K at 60 FPS na makukuha natin sa software update. Sobrang ganda talaga nun. Dito ko lang nakita talaga na nakakuha ako ng software updates na 60 FPS pagdating sa camera. First time ko talaga, samantalang sa ibang phone kahit na maglagay sila ng mga updates, hindi ganito kaganda yung binigay nilang updates. Imagine mo nagkaroon tayo ng 4K at 60 FPS samantalang 30 FPS lang dati. Yun yung maganda dito sa phone na to, naka 4K at 60 FPS na siya at napakaganda rin ng camera nito. So sulit talaga yung 13,000 pesos mo dito, highly recommended ko sa inyo. Yun nga lang talaga yung mga cons ng mga China phones na ganito, yung Redmi 12T Pro at yung iQOO Z8, wala tayong mga warranty dito sa Pilipinas. Pero pwede kayong magtanong sa seller kung anong dapat gawin o kung anong klaseng warranty ang bibigay sa inyo. At marami talagang mas nag-i-enjoy sa China ROM kumpara sa global ROM kasi napakamura talaga at sobrang ganda ng value na makukuha natin sa mga China ROM over sa mga global ROM. At ang maganda dito, wala akong bugs na naranasan sa iQOO Z8. So highly recommended ko tong phone na to. Ito yung iQOO Z8. Okay, ito yung second to the last na i-recommend ako sa inyo kung nagkaubusan nung 11/11. Sana hindi magkaubusan this 12/12 na sales. Ito yung Poco F5. Naka Snapdragon 8 Gen 2 to at nasa 13,000 lang kapag nag-sale. Sobrang mura nun. Samantalang dati nasa 18,000 to at umaabot yung Antutu score nito ng 900,000 na rin. Sobrang sulit nito. Talagang malakas yung chipset nito, wala kang masasabi pagdating sa gaming, palag na palag talaga siya, Genshin Impact at kung ano pa yung mga heavy games na nilalaro nyo. Maganda rin sa camera to kasi meron tayong 4K at 30 FPS pero hindi ganun kaganda na katulad dun sa iQOO Z8. Pero ang maganda dito, naka-AMOLED display na tayo over dun sa Z8 na IPS display lang. Dito AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Pero ang cons ko dito sa phone na to, hindi ko nagugustuhan yung back panel kasi medyo gasgasin talaga siya at sobrang kintab niya. So yun lang yung cons ko na napansin ko dito. At ang maganda naman dito, hindi siya nagiinit kapag naglalaro tayo. Imagine mo sa lagang 13,000 lang magkakaroon na tayo ng Poco F5 na dating 18,000 o 20,000 pa nga. So highly recommended ko sa inyo ang Poco F5. Pero ngayon ang pinaka nagustuhan ko this year talaga na sobrang sulit, ito yung Redmi K60E na naka Dimensity 8200 din. Samantalang malakas na nga ang Poco F5 pero mas nagugustuhan ko ang performance ng Dimensity 8200 this year. At ang Redmi K60E kasi over dun sa Poco F5, ang Poco F5 meron lang tayong 5,000 battery capacity samantalang Redmi K60E 5,500 na. So sobrang sulit na yon. At ang maganda rin sa Redmi K60E, naka-AMOLED display na siya with 120Hz na refresh rate with 2K resolution. At ang protection nito pagdating sa display, Gorilla Glass Victus na. Sobrang tibay niyan over dun sa Poco F5. So makukuha lang natin to ng 14,000 to 15,000 pesos. Ganun siya kasulit. Imagine mo, pambaragan talaga yung games nito. Sabi ko nga sa inyo, maganda talaga yung Dimensity 8200 pagdating sa gaming. Talagang hindi nyo pagsisiyan ng Redmi K60E. Sobrang ganda ng value na makukuha nyo dito. So sa lahat ng phone na ni-review ko sa inyo, sobrang highly recommended ko itong Redmi K60E. Kahit na over dun sa Redmi K70E. Kasi ang Redmi K70E medyo mataas yung presyo, nasa 20,000. Samantalang itong Redmi K60E 15,000 lang. Pero i-unbox ko pa rin sa inyo ang Redmi K70E. So tignan natin kung talagang sulit ang MediaTek Dimensity 8300. So abangan nyo yun. So gusto ko lang ipaalala sa mga bago sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, honest reviews at marami kayong matutunan dito sa channel na to. At gusto ko rin magpasalamat sa mga nasa premiere ngayon. Sobrang thank you talaga. At lagi kayong suportado sa channel natin. At huwag nyo kalimutan mag-comment sa mismong video natin kung anong phone ang nagustuhan nyo. At kung pwede, pa-share na rin tong video natin. So, salamat talaga. So, I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at bagong kaalaman dito sa channel. So, once again, this is Paul.